Si Lord natutuwa sa atin pong mga buhay. May ibinababa si Lord. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, may ibababa si Lord sa iyo. Hallelujah. When God's presence is very obvious, alam niyo po ba in the Old Testament, pag bumababa yung presensya ng Diyos, something that is amazing. Hallelujah. Yung nangyayari sa kanilang kapaligiran, it's very obvious the work of God. Hallelujah, na nakikita nila. Hindi lang nararamdaman. Sabihin mo dyan sa katabi mo, makikita mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo sa taong ito. Amen. Sinong naniniwala na may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay, sa iyong pamilya sa taong ito ng 2026? Ito po yung pong anointing service po natin sa araw na ito. Alam niyo, in the Bible, from the Old Testament to the New Testament, it talks about meron pong mga anointing na ginagawa po dyan. Alam niyo yung mga from the very tabernacle of Moses ng mga time na yan, lahat po ng mga kagamitan doon, inanoint po yan. Ano po ang dahilan bakit ina-anoint po yan? Hindi lang tao yung ina-anoint, pati mga kagamitan, ina-anoint nila yan, hallelujah, para po sa Panginoon. That's why you have to believe kahit yung mga bagay na meron kayo, hallelujah, you have to anoint those things. And gaya ng sabi ni Brother Art, yung meron ka, paggamit mo kay Lord. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kung ano man yung meron ka, paggamit mo lang kay Lord. Hindi lang yung buhay natin, paggamit natin kay Lord. Alam mo, pag pinapagamit mo yung mga bagay na meron ka sa Panginoon, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Hello. Hallelujah. And ito po ay makikita po natin na, sabi ko nga, in the Old Testament, ina-anoint yung mga bagay na gagamitin, kinoconsecrate nila yan sa Panginoon. And those things, those materials inside the tabernacle, alam po natin yan, when they anointed all those materials, it will be consecrated for the use of God. Gagamitin para sa Panginoon. At lahat ng yun, pati kagamitan, sabi ko sa inyo, pinapaging banal ng Diyos. Hallelujah. That's why ako po'y naniniwala sa taong ito. Alam nyo yung desire ng buhay po ninyo. Nasasabihin niyo sa Panginoon, Lord, I want to live a life that is pleasing to you. I want to live a life that is holy. Hallelujah. Yung nanaisin mo na maging banal yung buhay mo na naglilingkod sa Diyos. Amin ba yun? Hallelujah. The anointing na meron na gagawin po natin, hindi po ito pampaswerte. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ito pampaswerte. Baka akala mo siswertehin ka. Hindi. Hallelujah. Alam nyo, pag titignan po natin, sabi po niya, every time na ito pong mga bagay na ito, ay ina-anoint nila, it's being set apart. Siniset apart po yan. Ibig sabihin, talagang, alam niyo yung pinili nila, ibinukod nila, bakit? Iyon ay para sa Panginoon. And that's why your life and everything that you have, hallelujah, it must be set apart for the purpose of giving God the glory. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo? I will give God the glory. Amen. Hallelujah. Yung buhay mo ay gawin natin na ang buhay natin. Hallelujah, nakakalugod sa Diyos. Tiyan mo nga yung katabi mo, pag tinitignan mo ba, pati ikaw ba nalulugod sa Kanya? Hello. Amen. Hallelujah. Pag nalulugod ka sa Kanya, alam mo, mas higit sa lahat na si Lord nalulugod sa buhay po natin. Hindi po tayo kukuha ng pampaswerte sa umagang ito. Amen. Hallelujah. But our life must be consecrated and it will be used for the glory of God. Tayo po ay dumako sa salita po ng Diyos. Sabi po niya dito po sa aklat po ng Samuel, ito po yung pong isang halimbawa on how the Lord anointed this man from being a shepherd boy. Hallelujah. Alam po natin, nung siya inanoint ng Diyos, hallelujah, mula sa pagiging shepherd boy, alam niyo yung promotion niya, ang layo. Hallelujah. Kung narinig niyo yung testimony kanina ni Teacher Renita, hallelujah, from teacher 2 to teacher 5, hallelujah. Alam mo, pag si Lord kumilos sa buhay mo, hindi lang yun ang gagawin ng Diyos.
how the Lord anointed David, hallelujah, sabi ko nga, mula sa pagiging isang pastol, hallelujah, ginawa siya ng Diyos na isang hari ng bansang Israel. Alam niyo po ba na ang titulong yun, yung kanyang pagiging hari, hallelujah, hindi na po mawawala yun sa kanyang buhay. Amen ba yun? Sabi po niya, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. Si Saul na hari nung mga time na yun, pinagluluksa ni Propeta Samuel. Kaya talagang grabe yung kalungkutan niya na kanyang nararamdaman. Kasi nung mga time na yan, ito pong haring ito na si Saul, nireject na siya ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo yung pinakamahirap na maranasan ng isang tao, yung i-reject ka. Amen. Hallelujah. Yung walang nag-acknowledge sa'yo. Napakahirap nun. Na nandoon ka sa isang banda, isang lugar na para bang walang nakakakilala sa'yo. You feel that you are rejected. Hallelujah. Alam mo yung pakiramdam nun? Parang kung pwede lang siguro maglaho kang bigla doon, o pwede na. Di ba? Yung bang nararamdaman mo na para bang lulubog ka sa kahihiyan. Hallelujah. Nung mga time na yun, sabi ng Lord kay Samuel, you have long enough, or you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. At so sabi niya, so fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there. For I have selected, somebody say selected. Hallelujah. Si Lord may pinipili siya. Hallelujah. Bakit? Merong ipinuposisyon si Lord. Amen. Maniwala kayo sa taong 2026, inumpisahan na ni Lord sa buhay ni Teacher Renita. Hallelujah. Tuloy-tuloy na merong ipoposisyon si Lord. Hallelujah. Merong mga pagpapalain ang Diyos. See, sabi niya, find a man who named Jesse who lives there. For I have selected one of his sons to be my king. But Samuel asked, how can I do that? If Saul hears about it, he will kill me. Take a heifer with you, the Lord replied, and say that you have come to make a sacrifice to the Lord. Natatakot si Samuel nung mga time na yun kasi pag nalaman ni Haring Saul, hallelujah, alam na ni Saul, rejected na siya ni Lord. Hallelujah. And God has chosen a man, hallelujah, to be the king of Israel. At ang sabi niya, invite Jesse to the sacrifice, and I will show you which will be sent to anoint for me. So Samuel did as the Lord instructed. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town came trembling to meet him. What's wrong? They asked, do you come in peace? Hallelujah. Natakot yung mga elders. Hallelujah. Nung dumating anong sabi niya? Si Samuel doon sa kanilang lugar. Nanginig sila, tinanong nila, naparito ka ba na may dalang kapayapaan? Hello. Hallelujah. Alam niyo dapat, hallelujah, kung saan ka dapat naroon, may kapayapaan sa lugar na yon. Why? Hallelujah. You are carriers of God's presence. And where the presence of the Lord is, the Bible tells us, there is peace. There is freedom. Tingnan mo yung katabi mo, parang ang lungkot niya, hindi pa siya malaya. Hallelujah, parang ang daming nakatali pa sa kanyang buhay. Hello, hallelujah. Sabihin mo sa kanya, pinalaya ka na ng Lord. Maniwala ka, pinalaya ka na ng Diyos. Hallelujah. Verse 5, yes, Samuel replied, I have come to sacrifice to the Lord. Purify yourselves and come with me to the sacrifice. Then Samuel performed the purification rite for Jesse and his sons and invited them to sacrifice too. When they arrived, Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. Makita niya yung panganay, sabi niya, akala ni Samuel, ito na yung pinapa-anoint ni Lord. Kasi tingin pa lang niya, siya na yung karapat-dapat na maging hari. Pero sabi ni Lord sa kanya, mali ka.
Hallelujah. Dahil ang pamantayan ng Diyos hindi sa panlabas na anyo ng taon tumitingin si Lord. Si Lord tumitingin siya, sabi niya, doon sa puso. Sabi niya sa verse 7, ituloy natin anak. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hallelujah. Minsan, sa totoo lang, kahit tayo mga Kristiyano na, hindi natin maiwasan na tayo'y tumitingin sa panlabas na anyo. Hallelujah. Madalas kong sinasabi sa inyo, hindi porki maamo ang mukha, mabuting tao. The Bible tells us even Satan, sabi niya, can be transformed as an angel of light. Maniwala kayo, maraming mga tao maamong mukha, pero sa loob ang kulo, sabi nga nila. Hello? Kinakailangan, alam nyo si Lord, tinitignan niya yung puso natin. Minsan akala natin na, hallelujah, na akala natin, iyan yung taong yan. Ang ganda ng ugali niyan kasi palabigay niyan. Si Lord hindi siya tumitingin doon sa binibigay mo, tumitingin siya sa puso mo na nagbibigay. Because sometimes in your giving, you give, sabi ni Lord, yung tira-tira ninyo. May sulok, yawalad saysi kayo. See? Hallelujah. Minsan nakakalimutan natin that first belong to the Lord. The first belong to the Lord. Your tithes must be first, and that is belong to the Lord. Hindi yung bumabawas ka doon na sa huli, nakalimutan mo si Lord. Inuuna natin dapat si Lord. Why? He promised us when we seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, sabi niya, shall be added unto you. Bakit walang idinadagdag si Lord? Kasi hindi mo talaga totoong inuuna si Lord. Hello? Pero pag inuna natin si Lord, sabi niya, all these things shall be added unto you. See, alam niyo ba na you cannot find in the Bible na kung saan minsan lang sinabi ng Diyos na sabi niya, prove me in this. Saan sinabi ni Lord na subukan ninyo ako? Maraming pagkakataon na sabi ng Diyos sa mga Israelites, huwag ninyo akong susubukan. Pero pagdating sa bagay na ito, sabi ng Diyos, subukan ninyo ako dito. Diba? Saan ni sinabi ni Lord yun? In your giving, in your tithes, prove me in this. Hallelujah. Bakit? Alam natin si Lord totoo siya sa kanyang salita. Amen. Verse 8, sabi niya, then Jesse told his son Abinadab to step forward and walk in front of Samuel. But Samuel said, this is not the one the Lord has chosen. Pinadaan niya yung kanyang mga anak, 7 yung dalang anak ni Jesse. Sabi ng Diyos sa kanila doon sa 7 na yun, wala sa kanilang hinahanap ko. Wala ka na bang anak? You know what? Sometimes, dito tayo madalas nagkakamali. Kaya sabi nga ni Lord, hindi tumitingin si Lord outside appearance ng tao. Minsan ganun yung pamantayan natin. Even Jesse, hindi niyan makita na yung anak niya na nire-reject niya, yun pala yung taong pipiliin ng Diyos. Hindi mo alam, minsan akala mo rejected ka sa pamilya mo, but you do not know God is choosing you. Ikaw yung pinipili ng Diyos. Ikaw yung nakikita ng Diyos na pagpapalain niya. Hindi natin na alam yun. Why? Bakit? Si Lord sabi niya, tingnan nyo yung statute ng tao. Because of his appearance, because of his height, because of his looks, ang daming tumitingin sa looks. Amen. Puro lang looks, mga kapatid. Hallelujah, pero wala namang ibinubuga. Ang napakaganda na isipin po natin, kahit hindi masyadong kagwapuan o kagandaan, kung mabuti yung kanyang kalooban at may takot sa Diyos, yun yung napaka-importante.
Hallelujah. Tama po yun, may Kristo sa kanyang puso. Then di ka talaga magkakaroon ng takot unless you have Christ inside of you. Kasi yung iba, hallelujah, ano lang yan, may mga iba, kunyari lang yan. Sabi mo yan sa katabi mo, kunyari ka pa. Hallelujah, amen. Hallelujah. Ang daming mga ganon na kung saan, kunyari lang, akala mo nagbago kasi meron lang gusto. Pero pag nakuha na yung gusto, doon mo na makikita, lalabas yung kanyang totoong anyo. Amen. Hallelujah. Walang ganon dito na anyong anghel, pero doon pala demonyo. Hello? Hindi sabi ni Lord, di ba, in the book of Corinthians, don't you know that even Satan can be transformed as an angel of light? Bakit? He is a deceiver. Hallelujah. Sa lahat ng kanyang kaparaanan gagawin niya para ma-deceive niya tayo. Hello? Kaya ang dami, sa totoo lang, ang daming mga na-deceive na mga Kristiyano din. Hallelujah. Maalala ko noon na maraming mga, nung mga kabataan namin, ang daming mga kabataan na pumupunta doon sa church. Yun pala merong pakay. Hello. Wala namang ganon dito na iba yung pakay niya. Hallelujah. Sabi nga nila, bantay sa lakay. Wala namang bantay sa lakay dito, no? Kaya lalaki ng mga katawan, nakabantay doon. Oh, hallelujah. See? The Lord, sabi niya, the Lord has not chosen any of these. Then some will ask us, are these all of the sons you have? Verse, sana tayo? Hallelujah. Sabi ni Jesse, there is still the youngest. Jesse replied, but he's out in the fields watching the sheep and goats. Send for him at once. Samuel said, we will not sit down to eat until he arrives. Alam niyo, walang hindi matutuloy kung anumang mga okasyon yan hanggat hindi dumarating yung pinipili ng Diyos. Ibang klaseng pabor yan ng Diyos. Alam mo yung anointing na meron ang Diyos sa buhay mo, hanggat wala ka doon, walang mangyayaring mabuti, walang mangyayaring maganda, dahil ikaw ay may pabor kay Lord, merong nangyayaring maganda sa kapaligiran mo, mayroong ginagawang mabuti ang Diyos sa pamilya mo. Alam mo bang saan ka man dalhin ng Diyos, may nangyayaring maganda roon? Bakit? Nandoon ka. Hallelujah. Ikaw yung nagdadala, hindi swerte ang dala mo doon. Ang dala mo'y pabor mula sa Diyos. Hallelujah. Bakit sabi ng Panginoon, where your foot set off? Hallelujah. May ginagawa ang Diyos. At may gagawin ang Diyos. Sino naniniwala may gagawin ang Diyos? Would you imagine, hallelujah, walang kakain hanggat hindi dumarating yung taong pinipili ng Diyos. Sino kayang buhay yon? Hallelujah, nagagawin. Alam mo yung from nothing, alam mo yung hindi siya pinapansin. Sabi ni Samuel sa kanila, hindi kayo kakain lahat hanggat hindi niyo tinatawag yung taong nire-reject ninyo. Ibang klase. Hello. Hallelujah. At merong mga tao na kung saan ngayon yung favor ng Diyos sa kanila because of His anointing in your life. Hallelujah. It will make a change. Hallelujah. In every area of your life. Sa trabaho mo, hallelujah, sa finances mo, may gagawin ang Diyos. Dinideklara ko yan sa buhay mo. Hindi ako yung it's the Lord. Hallelujah, yung salita ng Diyos. See, sabi ng salita, so Jesse sent for him. He was dark and handsome. Hallelujah. Grabe din pala. Hindi lang pala puso ang meron ang taong ito. Dark and handsome. Wala lang yung tall. Di ba? Yun lang ang nagkulang sa kanya siguro. Hallelujah. With beautiful eyes. Di ba? Minsan yun yung nakikita ng marami din yung charming eyes.
Beautiful eyes. Pag nakikita mo na, hallelujah, na parang kahit, alam mo ba na kahit malungkot siya, pag nakikita mo yung mata niya, parang nakangiti palagi. Hello. Hallelujah. Amay matatulang bangat no nananang mo. Amay naaayat ka la. Hello. Hallelujah. Yun yung meron ka sa umagang ito. Sabi niya, and the Lord said, this is the one. Hallelujah. Sinasabi ni Lord, ikaw yun. Hallelujah. Yung buhay mo yun. Yung anak mo yun. Yung pamilya mo yun. Hallelujah. Yung Diyos na pinipili ka niya. Nakikita niya na gusto ka niyang gawan. Hallelujah. Ng mga malalaki sa buhay mo. And God wants to anoint your life. Hallelujah. Sabi ni Lord, agad ito na yun. Dali ka, hallelujah, anoint him. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil, and the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. When he received that anointing, his life dramatically changed. Ibang klase, bakit? Sabi niya, the Spirit of the Lord came upon him powerfully. Anino kayang buhay yun? I-anoint ka ni Lord, hallelujah, na yung buhay mo, mararamdaman mo, mararanasan mo yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Tempo natin ito. Hallelujah. Yan. Ang pag-uusapan natin is all about the anointing. Somebody say the anointing. Ano nga ba itong anointing? Sabi ko po sa inyo, hallelujah, hindi po ito pampaswerte. But I do believe when this anointing, hallelujah, na naranasan mo yan sa buhay mo. Ang daming mga tao sa Biblia, nung sila i-anoint sa kanilang mga kapanahunan, their life was dramatically changed. Ibang klase yung ginawa ng Diyos. Kahit sa bagong tipan, makikita po ninyo, yung anointing na yan, ginagawa po nila, hindi lang doon sa mga gagamitin para kasangkapan, that even your life, sabi ko nga, para sa Diyos. No, hindi lang ganun. Sabi ni Lord, pag meron kayong karamdaman, anong sabi niya? I-anoint nyo sila ng oil. Hallelujah. And with prayer, hallelujah, by faith, anong sabi ng Panginoon? God will raise up. God will heal that sick. Hallelujah. We must believe. We must have faith in our heart. Hallelujah, na maniwala ka na tingnan po natin na hindi tao ang mag-a-anoint sa atin. It is God. The Lord Himself will anoint us. Sabi po niya dyan, number 1, ano nga ba ang dala ng anointing nito sa buhay natin? Sabi niya, the anointing will elevate you. Hallelujah. The anointing will bring you to your promotion. Hindi po garantiya yung matalino ka, hindi garantiya yung kung ano yung narating mo sa buhay. Alam mo bilang isang Kristiyano, ang garantiya po natin sa umagang ito kung paano tayo magkakaroon ng buhay that God will elevate our life. It is because of His anointing in our life. Hallelujah. Can you imagine kahit si Saul, nung bago siya hirangin na hari, inanoint siya ni Samuel nung mga time na yan. Yung pakay lang ni Saul noon, hanapin niya yung nawawalang donkey ng kanyang tatay. Hallelujah, habang naghahanap sila, hindi nila mahanap yung kanilang hinahanap. Alam niyo ang natagpuan nila. Hallelujah. Sabi ng isa sa kanyang alipin, yung si Saul, merong tao dito, nang tawag sa kanya ay seer or overseer noong mga time na yon. Hallelujah, yan ay si Samuel. Nasabi nila, pag merong nawawala, tanungin ninyo siya at ituturo niya yung nawawala. Ibang klase. Bakit? Sumasa kanya ang Diyos. Hallelujah. Kaya pinuntahan nila ito. Yun yung pakay nila at hanapin. Pero alam niyo po ba, dito nagbago ang buhay ni Saul because the Lord speak to Samuel. At sabi ng Lord kay Samuel,
si Samuel ay aanuin mo para maging hari ng bansang Israel. And Saul became the first king of Israel. Hallelujah. At yung kanyang buhay na bago yan. Hallelujah. Kaya lang, ito po ang danger na kapag ikaw ay anoint ni Lord, huwag po sanang lumaki yung ulo natin. Yung puso, lumaki okay lang, yung ulo wag. Hallelujah, na maging mayabang. Ang dami po ng mga taong inanoint ng Diyos. Nakita nila yung kilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Especially yung mga worship team. Kasi yan yung mga inaanoint din ng Panginoon. Why? You are the frontliners. Hallelujah. At sa pamamagitan ng buhay nyo, alam nyo po ba na every time you lead the people of God in worshiping the Lord, you're paving the presence of God to enter this room. Hallelujah. Kaya napakalaga na inyong mga buhay, i-consecrate din ninyo sa Panginoon. Hallelujah. Napakalaga po yun. Bakit? Sa pamamagitan ng inyong mga buhay, kayo yung ginagawang daan upang ang Diyos kumilos. Kita po ninyo, hallelujah, we have a very good praise and worship. Amen. Hallelujah. Yung alam mo na kahit yung tao na yung first time pa lang na pumunta, nararamdaman niya na ang presensya ng Diyos nandito. Hello. Hallelujah. Bakit? Sabi po niya dyan, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel, so fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Alam nyo, habang binubulay-bulay ko ito, sabi ko, Lord, ano po yung mensahe mo? Why the anointing will elevate your life? In the eyes of men, si Saul, hari pa rin. Nung inanoint si David, tama o mali? He is the king of Israel for almost 12 years since the day na inanoint si David. Ang hari ng mga time na yun, si Haring Saul. But God said, hallelujah, the time that David was anointed, he is the king of Israel in the eyes of God. Hello? Parang hindi nyo ata ko naiintindihan. Hallelujah. Alam mo yung position mo ngayon, anong label ng teacher po kayo, Madam Nora? Teacher 2. From teacher 2, naging teacher 5. Hallelujah. Alam niyo sa totoo lang, hindi pa kayo teacher 5. What I'm trying to say, parang si David, hindi pa siya hari, but in the eyes of God, he is already the king of Israel the day he received the anointing of God. Hallelujah. Wala ka pa doon sa promotion mo. Si Lord, promoted ka na. Hallelujah. Aba, yung katabi mo parang hindi ata naniniwala. Hallelujah. Hindi mo pa nakikita yung promotion mo. Si Lord, prinomote ka na niya. Bakit? Hallelujah. The day David received his anointing in the eyes of God, he's already the king of Israel. Hallelujah. Wala pa yung promotion niya. Sa tingin ng Diyos, promoted na siya. Hallelujah. Kapatid, inaantay mo lang yung promotion mo. Prinomote ka na ni Lord. You have to receive it. Yan yung sinasabi nilang faith. Hindi pa dumarating. You know for sure that in the eyes of God, God has promoted you. Hindi ka pa magaling. Hallelujah. Sabi ni Lord, magaling ka na. By the stripes of Jesus, hallelujah, sabi niya, you are healed. What you need to do, receive. Lord, tinatanggap ko yan, Panginoon. Amen. Hallelujah. The anointing, sabi niya, will bring you to where you supposed to be.
You are supposed to be promoted. Hallelujah. Hindi ka lang teacher 3, teacher 5. Hallelujah. In the eyes of God, you are principal. Hello. Hallelujah. Alam mo yung promotion na meron ka kay Lord kung ginawa yan ng Diyos kay David from being a shepherd boy. Hallelujah. Yung ladder of promotion, ibang klase. Amen. Bakit? Yung anointing na meron si Lord sa buhay mo. Hallelujah. May pabor na dala sa trabaho mo. Amen. Hallelujah. See? Ibalik mo doon, anak. Meron pang isa. Sabi niya doon, the anointing will lift you above your limitation. Amen. Hallelujah. It's the anointing of God in your life. Hallelujah. Yan yung assurance na meron tayo na siyang magdadala sa atin. Hallelujah. Na kung saan si Lord i-elevate niya yung buhay natin. How many family na kung saan naranasan ninyo, hallelujah, kung papaano kayo i-elevate ng Diyos. Alam niyo yung gagawin ng Diyos, tuloy-tuloy ang pag-elevate ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Hallelujah. Number 2. Is the anointing, hallelujah, will breaks and destroy the yoke. Sabi niya, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Hallelujah, let's believe. Hallelujah. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung sitwasyon na yan, you are under that yoke. Hallelujah. It's the anointing that will break and destroy that yoke in your life, in your family, in your finances, in every area of your life. It's the anointing of God. Hallelujah. Alam niyo po ba na nung time na inanoint si David, hallelujah, it's because of that anointing. Alam niyo yung nagkaroon siya ng tapang? It's the anointing of God that transformed the life of David. Takot lahat, hallelujah, mula kay Haring Saul. Nanginginig lahat sa takot. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng salita ng Diyos, the moment na nireject ng Lord si Haring Saul, another spirit, a tormenting spirit, hallelujah, na palaging nandyan tinotorment si Haring Saul. At alam niyo po ba na because of that anointing in the life of David, yung dati hindi siya kilala. Diba? Nandoon lang sa bukid, nagpapastol, walang nakakakilala sa kanya. But when that anointing came upon his life, grabe, naging kilala si David. Sabi nga nung isang yung sundalo ni Saul, si Haring Saul, every time nandyan na tinutorment na siya ng masamang espiritu, sabi niya, merong anak si Jesse na ang pangalan ay David. Hallelujah. Hindi lang promotion, ipapakilala ka pa ni Lord. Amen. Hallelujah. Merong David ang pangalan. Sabi niya na magaling siyang tumugtog ng harpa. At pag siya tumutugtog ng harpa, sabi niya doon, lumalayas yung masamang espiritu. Hallelujah. Ibang klase. Hallelujah. Yung anointing na meron siya, every time na tinutugtugan niya si Haring Saul, yung masamang espiritu, sabi ng salita ng Diyos, will depart. Hello. Pero yung iba kumakanta, umaalis yung mga tao. Di ba? Hindi yung masamang espiritu. Hallelujah. But you know what? Hallelujah. It's the anointing that will make the difference in your life. Hindi sa galing. Hallelujah. Sa totoo lang, sa panahon po natin ngayon, basta magaling kumanta, hallelujah, basta may talent, okay na yan. Hindi po yun yung basihan natin.
Kahit hindi kagandahan yung busis mo, kahit hindi ka marunong tumiming, pag meron kang anointing, God will realign everything in your life. Kahit yung boses mo na simplang, i-realign yan ng Diyos. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Hallelujah. It's the anointing that will break and destroy the yoke of your bondage in your life. Hallelujah. Yung bondage ng karamdaman, yung bondage ng kahirapan, yung bondage, hallelujah, ng kung ano-anong dala ng demonyo. Hallelujah. It's the anointing of God. Hallelujah. Another thing, sabi niya, ayan in 14, now the Spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Saul's attendant said to him, see, an evil spirit from God is tormenting you. Let our Lord command his servants here to search for someone who can play the lyre. He will play when the evil spirit from God comes on you, and you will feel better. So Saul said to his attendants, find someone who plays well and bring him to me. One of the servants answered, I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the lyre. He is a brave man and a warrior. He speaks well and is a fine-looking man, and the Lord is with him. Hallelujah. Yung pinaka-importante sa lahat, hallelujah, kahit wala na yung good-looking. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming hindi yung good-looking. Pero tignan po ninyo, nagiging maganda ang buhay nila. Pati kanilang asawa, may nakapangasawa, magandang babae, nakapangasawa ng gwapong lalaki, hindi naman kaganda. Nagtataka sila, bakit? Sabi nila, anong sikreto mo? Hallelujah. Diba? Nagugulat sila, anong sikreto mo? Paano ka nakapag-asawa niyan? Hindi lang maganda, mayaman pa. Hallelujah. It was the anointing. Bakit? Tingnan po niyo yung buhay ni David. Sabi ko nga, dramatically changed. From being a shepherd boy. Because of the presence of God, the anointing of God in his life, napangasawa niya anak ng hari. Meron ba magkakagusto sa iyo kung tagapastol ka lang? Na anak ng hari, prinsesa? Wala. Parang kwento lang yan na parang hindi ka panipaniwala. Pero totoong nangyari yan sa buhay. Hallelujah. Why? It is because of God's anointing. Hindi lang yun. Sabi niya, great wealth yung ibinigay kay David. Hallelujah. Because of that anointing na meron siya. Hello? See? Tuloy natin, anak. Sige. Number 3. The anointing will preserve you. Amen. Kanino kayang buhay yun i-preserve ni Lord? Kahit anuman yung pagdaanan mo sa buhay, dahil nandyan si Lord and His anointing in your life, hallelujah, your life will be preserved. Hallelujah, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi niya, I have found my servant David. I have anointed him with my holy oil. I will steady with him, I steady him with my hand. With my powerful arm, I will make him strong. His enemies will not defeat him, nor the wicked overpower him. I will beat down his adversaries before him and destroy those who hate him. Hayaan mo lang yung mga tao na naiinis, namumuhi sa'yo. Hello? Huwag mo silang gantihan, kay mainis ka rin sa kanila, mamuhi ka rin. But still, ipakita mo pa rin, hallelujah, na ikaw ay isang Kristiyano. Hallelujah, na ang buhay may binago ng Diyos. Amen.
Hallelujah, God will preserve your life. Alam niyo, for 12 years, si David preserve ng Diyos yung kanyang buhay. Bakit? Hindi pa nangyayari yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. And I tell you this morning, hanggat hindi pa nangyayari yung purpose ng Diyos sa buhay mo, God will keep on preserving your life. Pre-preserve pa ng Diyos ang buhay mo, Brother Angelo. Hello? Hallelujah! Tandaan po natin yan. Si David, naranasan niya sa kanyang buhay many times. For almost 12 years, hinahunting siya ni Haring Saul. Hallelujah. Ano ang dahilan? Bakit? Every time na nandyan si David, nai-intimidate si Saul sa presensya ni David. There are people sometimes, hallelujah, they get intimidated because of your presence. Pero huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ang buhay mo ay pre-preserve ni Lord. Hallelujah. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, He who began a good works in you will fulfill it. God began a good works in your life. Hallelujah. At patuloy mong makikita yan. At patuloy na i-fulfill ni Lord. Bakit? That is the promise of God in your life. We need to stand and believe Him. Hallelujah. Ang dami na nating pinagdaanan paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. And yet, until now, we are here. Why? Because God keeps preserving our life. Hallelujah. Ang dami pang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ang dami pang magaganda ang mangyayari sa buhay mo. Marami ka pang bansa na pupuntahan for the glory of God. Amen. There are people in the Bible and many of them, sabi ng salita ng Diyos, even in their old age, hello, tumanda na sila't lahat-lahat. Yung buhay nila, it's being useful for the glory of God. Hallelujah. Tuloy natin yung pinakahuli. Dito pa ako magtatapos. Sabi niya, the anointing will validate your calling. It's the anointing of God. Sabi po niya doon sa Luke chapter 4, the Spirit of the Lord is upon me. This was Jesus Himself is talking about how the Lord anointed Him. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Kanino kayang buhay yun? Naniniwala siya. The reason why God, hallelujah, gusto niya na i-anoint yung buhay mo. Alam niyo, sa totoo lang, David never asked for this anointing in his life. He never even sought this anointing in his life. Hello? But dramatically, makikita mo na kung saan hinanap siya ng Diyos. Hinanap siya ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, merong tao sa lugar na ito, hinahanap ng Diyos. Hallelujah. Gusto ng Diyos na kung saan yung buhay mo. Baguhin ang sitwasyon na pinagdadaanan mo. It's the anointing that will determine na ikaw yung tao na pinipili ng Diyos. Na nais niya ang buhay mo ay gamitin. Sabi po ni Paul, ito yung palatandaan, sabi niya, na meron sa inyong mga buhay. Yung palatandaan na yan, tinataglay mo sa buhay mo ang pagbabago sa bawat araw. You know why? Because of the presence of God, because of the anointing of God in your life. Sa totoo lang, hindi natin mababago ang buhay natin without God, without this anointing in our life. Nakita po natin, hallelujah, kung paano binago ng Diyos ang buhay ng kanyang mga disipulo. Na yung buhay nila, nakita nila kung paano sila ginagamit ng Diyos. Gusto ng Diyos na gamitin yung buhay mo. In many ways, God can use your life.
Hindi lang para maging isa kang pastor, para magamit ng Diyos. No, maraming kaparaanan para gamitin ka ng Diyos. But I tell you this morning, only those people whom God anointed can only be used in the kingdom of God. God cannot use your life, hallelujah, hanggat wala yung anointing na yan. Bago gamitin ng Diyos kahit yung mga propeta, they must be anointed. They must receive the anointing from the Lord. Even Elisha, hallelujah, alam natin yan kung paano siya inanoint to become the successor of Elijah. Hallelujah. Naniniwala ako merong mga tao dito na ang kanilang mga buhay, just like what I said, kung paano binago ng Diyos ang buhay ni David, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Kaya niyang gamitin ang buhay mo. Kaya niyang ipakilala ka, hallelujah, sa maraming tao. Hallelujah. And the things that you need to do, just stand up and believe. Today, Lord, I want to receive your anointing. I need you, Holy Spirit. I need you. Just humble yourself before the Lord. Hallelujah. Kung naniniwala ka na itong taong 2026, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Let's start, hallelujah, na itong unang buwan ng taong 2026. Let us consecrate our life to God. Hallelujah. Come on right now, hallelujah. I want you to stand up with me and begin to worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, hallelujah. Spirit, flow through me. Hallelujah, Jesus. We worship your name, oh God. Jesus. Lord, anoint me this morning, oh God. I ask your Holy Spirit, oh God, that as we anoint your people, oh God, I am praying, Lord, starting this month of January, Lord God, we're believing, Lord, you will begin, oh God, you will begin, oh God, to show us, Lord, how you will lead us, how you will guide us, Lord God, how you are going to teach us your ways, oh God, how you are going to empower us, Lord God, how you're going to elevate our life, oh God, how you're going to make us a changed person that you want us to be, Lord. Oh God, hallelujah, Jesus. Through me, Spirit, flow through me. Flow through me, Spirit. Flow through me. I want to serve the King of Kings. Spirit, flow through me. Spirit, flow through me. If you are asking for the guidance of God for this year 2026, let God anoint you today.
Surrender your life to God. Consecrate your heart to the Lord and say to God, Lord, I want you to use me, oh God, in many ways. Yes, Lord. Yes, Lord. Shandarabakaya rabahuraba shandaraba. I want to serve the King of Kings. Spirit, flow through me. Oh, Spirit. Hallelujah. Get ready right now. Hallelujah. The Lord wants to touch your life. The Lord wants His anointing to flow in your life today. Let's believe Him, receive by faith. Hallelujah. Flow through me. Flow through me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray for this oil, oh God, right now. We consecrate this oil as a symbol of your anointing, Lord. As I pour out, oh God, this oil, rub this oil upon your people, oh God. Oh God, I pray, let your anointing flow upon them, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. I pray that those people, oh God, we are going to anoint, you will preserve their life. You will change their life, Lord God. Oh, you will bless their life. You will favor them, Lord. In the name of Jesus. You will elevate their life, oh God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. You will protect them. You will preserve them. You will elevate them. You will validate them, Lord. Hey, yeah. Oh, Rabakura Basandri and Rabakunda Rabashan.